Good morning mga kabig at mga katoto. Kumusta po ha? Kumusta po kayo dyan? Kumusta po tayong lahat? Hari nawa na tayo po ay nasa mabuting kalagayan ha. Nako, suspendido po ang klase na naman ngayon dahil nga po sa bagyo na ay talaga naman mga kabig, mga katoto. Ako po ha, nung una natutuwa po ako kapag walang pasok ang mga bata. Bakit? Dahil kapos ako sa pera na pangbaon nila sa araw-araw. Pero lately, na-realize ko, hindi rin pala maganda pagka ganun walang pasok dahil wala hong natututunan din ang ating mga anak, ang ating mga kabataan. Tama po ba? Tama po ba mga kabig ha? So hindi ho maganda na laging walang pasok dahil nagiging limitado ang nalalaman, ang natututunan ng ating mga anak. Ano ho, ay nako, kaya wag hong matutuwa kapag wala hong pasok ang ating mga anak ha. Di bali nang talagang kailangan ho natin siyempre gumawa ng paraan para may baon po yung ating mga anak. Okay, so sige po mga kabig, mga katuto, tayo po dadako naman sa ating siyempre ang ating regular na gawain, ang magkaroon ng kwentuhan, talakayan patungkol po sa barangay dito po sa Ikaw at Barangay ni Barangay Secretary Emog. Pero syempre bago yan ay muli po akong makikiusap sa inyo na please mag-like, no ho, mag-share, mag-follow at higit sa lahat mag-subscribe. Okay lang po ba mga kabig ha? Okay lang po ba mga katoto ha? Mag-subscribe, napaka-importante po yan para naman sa ikaliligayan ni Barangay Secretary Emo. Hindi totoo po yun. Please mag-subscribe po kayo. Nakikiusap po ako. Okay? Alright. Dadako naman po tayo sa ating kwentuhan, di ba? So, as usual, andito naman po tayo, kaya ang atin pong tatalakayin ngayong umagang ito ay tungkol sa CFA. Ang dami ho kasing nagtatanong na ano ba yung CFA, no? Maraming nagugulumihanan. Ano ba 'yan? O tuwing may kaso sa barangay, kailangan may CFA para ganito. Minsan nai-inform na yung mga complainant, yung mga respondents, sila na mismo, pwede ho bang makakuha kaagad ng CFA? Pwede po bang may mga ganun no? Oo, kailangan ko po ng CFA, baka naman po pwede mag-request po sa inyo na parang na parang barangay clearance lang, barangay certificate, po. Okay, ang CFA o yung tinatawag na Certificate to File Action, ito po yung katibayan na maaari nang magsampa ng kaukulang aksyon sa korte o sa kaukulang mga tanggapan ng gobyerno. Isa itong dokumento na nagpapatunay na walang naganap na kasunduan o settlement sa barangay. Siyempre, ito'y makukuha sa barangay kung si punong barangay at ang pangkat ay nabigong magkasundo ang magkabilang panig, isusumiti ang katibayang ito sa hukuman para sa pagsasampa ng naangkop na kaso. So, hindi lamang po sa hukuman po pwedeng isubmit po ang CFA. Kung gusto lang naman nating takutin yung tao dahil ang kulit, ang kulit, pwede naman nating dalhin, sa pulis lang. Kaya ang diyan, basta nabigyan ka ng CFA, nasa sayo. Kung gusto mo sa husgado, kung gusto mo depende sa kung anong klase ng kaso. Sabi ko nga, kung gusto mo lang takutin yung respondent dahil ayaw niya makuha sa pakiusapan, sige, magkita tayo, papahuli kita sa pulis. So from there, dahil may CFA na, hindi magdadalawang isip magbigay ng aksyon ang pulis kung doon po kayo lumapit dahil ibig sabihin yun po ay nanggaling na sa barangay na wala hong narating na settlement o kasunduan kaya nabigyan ng CFA. Okay? Pero alam niyo po ba mga kabig, mga katoto, na
ang CFA ay hindi ho maganda. Hindi ho tama. No? Bakit? Sabi ng DILG, kapag ka nagbigay ka ng CFA, ay ibig sabihin, hindi mo nagampanan ang tungkulin mo bilang lupon o ang tungkulin mo bilang kapitan na mamagitan doon sa isyu ng barangay. Hanggat maaari, mga kabig, mga katoto, ay hindi pinapahintulutan na basta-basta magbigay ng CFA. Kumbaga sa scoring, kung magbibigay ka ng CFA, hindi ito maganda sa score, hindi ito magandang score para sa isang barangay na napakasimple lang ng kaso, CFA kagad. Halos ayaw ng upuan ni kapitan, ayaw ng upuan ng lupong tagapamayapa. Ang kaso, CFA kaagad. Hindi ho ganun ang tingin ho ng DILG ay hindi ito maganda. Kaya't mas mainam na sa loob ng isang buwan ay walang CFA na ilabas. Dahil ibig sabihin lang sa loob ng isang buwan at walang CFA na nailabas ay nahawakan na ayos, nagkaroon ng kasunduan ang mga issue sa barangay. Sa isang buwan, hindi maaaring walang magreklamo sa barangay ninyo, mga kabig, mga katoto. Mayroon at mayroong magreklamo. Yun nga, dinidiscourage yan ng DILG na basta mag-issue ng CFA. Dahil ang tingin nila, hindi mo ginawa yung trabaho mo bilang mediator, di ba? Ikaw bilang lupon, hindi mo nagawa yung bilang conciliator, no, doon sa barangay case. Kaya nga po pinahintulutan, no, ng batas ang barangay na tumanggap o humawak ng mga maliliit na kaso, mga simpleng kaso na kaya namang pagharapin, kaya namang resolbahin dito sa barangay, no? Kaysa dalhin pa sa korte na maliit lang namang issue, 'di ba? Maiiwasan yung filing fee, maiiwasan yung kukuha ka ng abogado, ng gastos, 'di ba? Kasi obligado pag nagsampa ka sa husgado, kukuha ka talaga ng abogado, maliban na lang kung sa small claims ka lang magfa-file ng case. Dahil sa small claims naman po, hindi kinakailangan ng abogado. Dahil parang lupon lang yan. Although, ang kaibahan naman po nito sa lupon, dahil husgado, isang huwis ang hahawak, ang mamamagitan, makikinig sa inyong problema. At yun nga, yun ay may pamantayan sa small claims, no? Ito'y mga kaso ng pagpapautang ng mga kautangan na ang halaga 1 million pababa, no? Pwedeng i-file sa small claims sa korte po ito. At syempre, ang CFA, ang isa sa mga requirements ng sa ganun ay ikaw ay paglingkuran ng korte, no? Ikaw ay 'di ba? Ikaw ay gabayan ng korte para sa iyong hinaing laban sa respondent, mga kabig, mga katoto. So ito po yung kahalagahan, pero hangga't maaari, sabi ko nga po, ang pananaw ng DILG dyan, kapag may CFA, hindi nagagampanan. Well, hindi natin masisisi, pero hindi mo rin din minsan masisisi ang punong barangay, ang lupon, na magbigay ng CFA kung talagang napakatigas ng respondent. Ayaw sumunod. Hindi mo naman pwedeng bugbugin yan. Hindi mo naman pwedeng harabasin ng batuta yan para tumino, para makinig, di ba? So, isang masinsinang pag-uusap pa rin din ang kinakailangan. Kung hindi rin alam nung kapitan paano hawakan, mag-mediate, so may problema. Kung paano hindi rin kayang hawakan ng lupon na i-conciliate, may problema din, mga kabig, mga katoto. But then again, dinidiscourage yan ng DILG na mag-issue basta-basta ng CFA ang lupon o ang barangay. Okay, so inuulit po natin, ito'y isang dokumento, no? Ito'y isang dokumento na siyang gagamitin, magiging tulay
para ikay magreklamo sa mga tanggapan, sa mga kinauukulang tanggapan ng gobyerno. Ano ho, para ang iyong problema, ang iyong issue dito sa respondent ay mabigyan ng katugunan kung sakaling hindi man po ito natugunan ng inyong pamunuan ng barangay o di kaya ng lupon. Okay, so mga kabig, mga katoto, kung inyo po nagustuhan ng ating pong kwentuhan ngayong umagang ito, muli po ako nagpapaalala, mag-like, mag-share, no? Pwede rin pong mag-heart, mag-follow, at higit sa lahat, mag-subscribe. Okay po mga kabig ha, sana po makikiusap po uli ako. Please, subscribe po kayo. Alright, so at higit sa lahat mga kabig ay huwag makakalimot na mag-comment din po kayo sa baba sa comment section. Kung may mga katanungan kayo, gusto ninyong linawin na kaya ko namang sagutin sa abot ng aking makakaya bilang barangay secretary, sasagutin po natin, ipapaliwanag po natin. Okay, so yun lamang po. Maraming salamat po sa inyo mga kabig, mga katoto ha. Okay, wag po makakalimot mag-subscribe. Muli, ito po ang inyong kabig, ang inyong pong katoto, Barangay Secretary Emog, nagpapasalamat sa inyo, ikaw at barangay.